Hello, what's up mga idol? Welcome ulit for another video, and for today's video, bibigyan ko kayo ng 5 reason why you should purchase itong pinaka-solid, ang hot na smartphone ngayon ni Vivo, ang Vivo Y05. So tara, pag-usapan natin. So yun mga idol, for today's video, pag-uusapan nga natin itong isang budget meal na smartphone ni Vivo. This is the Vivo Y05. So itong smartphone na to ay kakalabas lang at fresh na fresh pa sa market ngayon dito sa Philippines. At syempre, very affordable lang siya. Ang kanyang SRP is nasa ano siya. SRP niya is 6,000 pesos for the 4GB 64 at 4GB 128 nasa 7,000 pesos. Pero ang balita na nga at good news pa, dito sa ating product link, so tap mo yung video, view products, mura nyo lang makukuha tong Vivo Y05. Usually around 4 to 5,000 pesos for the 4GB 64GB of internal storage neto. Ang laki na makukuha yung discount pag bumili kayo dito sa ating product link. At syempre, meron pa kayong additional discount ulit. Pag galing kayo sa link na yan, exclusive lang po yan dito sa ating video. Additional 1 to 2,000 pesos off yan. Up to 1,000 to 2,000 pesos off ang pwede nyo makuha dito sa Vivo Y05. So, very affordable na smartphone ni Vivo at mas pinamura pa sa online. And no worries, official stores po, yung mga nakalagay na link dyan. At dyan din tayo bumili na itong smartphone na to. At dito sa video na to, pag-uusapan natin yung 5 rason kung bakit maganda rin tong bilhin ngayon 2026. Considering na marami ring lumabas sa budget smartphone ngayong taon. So first reason why you should buy the Vivo Y05 is of course the operating system. Kung gusto nyo ma-experience, unang-una ang kanilang bagong UI which is the Origin OS. Ito na po, meron dito sa Vivo Y05 yan. Medyo resemblance din naman sa Fantouch OS pero when it comes sa layout and all and yung mga ibang interface, bago na rin dito sa Vivo Y05. So ito, bago nilang OS, yung Origin OS mga idol. Kung gusto nyo ma-experience yan sa very affordable price, dito kayo bibili sa Vivo Y05. At ang maganda dito is supported na rin siya ng Android 16. Meron din tayong mga nakikitang track record si Vivo pagdating sa update ng mga mura nilang smartphone sa next generation ng Android. Pero let's hope din dito sa Vivo Y05 magkaroon din ng ganyan. Hindi natin alam kung ano bang magiging track ng Origin OS at ng Android 16. Since meron na silang track record sa pag-update ng mga budget meal, there's a possibility baka meron din siya. Kaya longevity neto, isa sa pinakamaganda dito sa smartphone na to. Biruin mo 4 to 5,000 pesos pero pang matagalan nyo ng mga gamit, ito si Vivo Y05. Second reason, at ito yung parating pinaka-favorite ko sa mga Vivo smartphone, design and aesthetic. Isa si Vivo sa merong magandang design sa lahat ng smartphone lineups nila. Mapa mid-range, mapa flagship, mapa budget, mapa entry. Lahat yan maganda. Like for example, itong Vivo Y05, di ba, very premium looking siya. Even the color variation, napaka-gorgeous tignan. At syempre, pagdating sa ganito, ito rin nauuso, parang nagsisiluet din sa iPhone 16 and iPhone 17. At yun, very sleek yung design, polycarbonate back, ergonomics and all, okay rin naman, very comfortable sa grip at hindi rin naman siya po mabigat hawakan. And yun, maraming enek-enek din dito sa Vivo Y05 mga idol, kaya pagdating sa design and aesthetic na ito, for me is perfect 10 at marami rin mapupusuan itong smartphone na to kasi karamihan din ng consumers natin when buying a smartphone, design and aesthetic ang tinitignan. At meron din siyang dito, light notification dito sa likod. So very helpful yan of course sa ibang mga consumers din natin. Third reason, battery. Kung naghanap kayo ng isang smartphone na merong makunat na battery, ito na rin ang magandang i-recommend. Biruin mo ang battery nito is 6,500 mAh. And yan na rin ang karamihan ng hinahanap ng mga consumers natin. Lalo-lalo na ngayon, ang smartphone is primary tool. Kumbaga, hindi po siya luho. Need na siya or necessity na ng karamihan ng consumers natin. Kasi, syempre, lahat tayo, kumbaga, umiikot na sa smartphone ng ginagawa. Like yung trabaho natin, like yung negosyo natin, for entertainment purposes, for basic tasks, social media and all, or calls and text, diba? Lahat sa cellphone na. At dito sa Vivo Y05 mga idol, kumbaga, in-upgrade nila yung battery kasi since marami na tayong ginagawa sa smartphone, yung mga consumers naliliitan na sa battery capacity na nakasanayan natin tulad na lang ng 5,000 mAh battery capacity. So, kailangan na mag-level up lahat ng brands of course. Usually, napansin ko naman na yan, nakaramihan na ng brands ngayon is minimum na nilalabas is 6K mAh pataas, which is dito sa Vivo Y05 meron yan. Makunat din ang battery neto, perfect na perfect gamitin sa trabaho, lalo-lalo na sa mga motor taxi riders natin or delivery riders natin na parating nakabukas ng smartphone or parating ginagamit. Ito na ang magandang i-recommend sa inyo, matagal siyang malubat. Pero, the sad part,
the charging rate. Yung charging rate na tinero nila dito is mabagal. It's 15 watt fast charging rate mga idol. So, yun lang naman ang isang sacrifice nyo sa Vivo Y05. Kung iteterno mo sa 6.5 yung 15 watts, usually mga 2 hours 30 minutes bago ma-full charge itong smartphone na. Pero, the important thing, matagal din naman siyang malobat. Next mga idol sa display. Sa display nito, kumbaga, kung natuwa na ako doon sa Oppo A60, Oppo A6X na merong 1100 nits of brightness, ito mas level up. 1200 nits of brightness, napakalaki ng screen size. Even though, yes, it's notch display, pero yung screen quality naman niya is super for a budget smartphone. At yun nga, isang level up dito is nits of brightness. Kaya yun, tulad ng sinabi ko rin sa mga motor taxi riders natin, delivery riders na parating na sa outdoor, maganda yung recommendo dahil kahit nasa outdoor direct sunlight, makikita nyo pa rin ng very clear yung smartphone nyo dahil sa kanyang napaka-solid na brightness level, napakalaking screen size at syempre very snappy na refresh rate na 120Hz screen refresh rate. So kahit na pag naglaro kayo dito or manonood, paniguradong may enjoy nyo dito sa Vivo Y05 dahil sa napakalakas na screen brightness niya. At syempre yung mga ibang consumers na parang ako, may ligaw ako gumamit ng smartphone na naka full brightness kasi parang mas na-appreciate ng mata ko yung ganong brightness level. Pero again, it is not recommended kasi yun, makakaano talaga ng mata nyo. Pero yun, nakasanayan na at karamihan ng consumers ganun din gumamit ng smartphone na napapansin ko. Full brightness at mas na-appreciate nila yung display quality pag ganun mga idol. Next is, pinaka-last is affordability. Ito ang isa sa ima-market ni Vivo when it comes sa karamihan ng budget smartphones today. 4,000 to 5,000 pesos na merong mga ganda or reasonable specifications naman. And syempre, dito sa atin sa Pinas, marami talaga naghahanap ng mura at bagsak presyo na smartphone at ito na isang magandang recommend sa inyo ang Vivo Y05. Kumbaga, when it comes sa affordability, marami rin naman siya matatalo ng mga smartphone pero the main disadvantage is of course the storage, medyo mababa. 64GB of internal storage lang ang ma-offer niyo when it comes sa 4 to 5. Tapos pag 4128, magdadagdag kayo na 1,000 piso, sabihin natin 5 to 6,000 pesos. And yun, even the 4GB 128 for the 5,000 to 6,000 pesos, okay naman. Doon naman na medyo magiging malungkot lang yung 4GB of RAM. Usually, dapat ang acceptable na 6GB of RAM. So, processor nito is the Unisoc T7225 processor. Rerekta na natin, it's not good for gaming, of course. Pero it can handle din naman ng pretty much na modern games na ML, COD, Honor of Kings, pero mga AAA games hindi siya pwedeng i-recommend, of course. Lalo mababa storage and mababa yung RAM. Pero when it comes sa day-to-day use, casual things, Unisoc T7225 can do the job. Hindi po siya mabagal like opening of application and all, scrolling. Okay na okay naman siya at hindi naman po siya laggeries. Laggeries na tawag nila sa mga ganyan mga bagal na smartphone. Dito naman, all goods ang performance niya. At sobrang natuwa rin ako sa UI na ma-offer ngayon ng Vivo na Origin OS. Medyo weird lang. Mayroon lang ako na weirdan dito dahil dual stereo speaker. Pero yung speaker niya magkatabi. Ito yung isang speaker at isang speaker niya nasa earpiece. So, walang balance, diba? Dapat nasa baba para balance yung labas. Ito, magkadikit. Di natin alam, di ba? Pero the stereo speakers and all, bass quality, medyo hindi siya maganda, pero loudness nandun na. So, kung gusto nyo makuha ng sobrang mura, itong Vivo Y05, nandito lang yan sa ating link. So, tap mo yung video, view products, mura at bagsak presyo lang makuha itong Vivo Y05. At syempre, meron pang naghihintay sa inyong special discount pag bumili kayo dito sa ating product link. So, dyan na kayo bumili na itong smartphone na to. Hanggang mura, hanggang nakasale. Si Vivo Y05, grab yours now. At dito lang kayo bumili sa ating link dahil panigurado po ang inyong discount. So, hopefully nakatulong to sa inyo kung nagde-decide kayo bumili na itong isang napakasulit at budget smartphone ngayon ni Vivo.